banana Q, turon, at banana chips. Ilan lamang sa mga paboritong merienda ng mga Pilipino na ang main ingredient ay saging. Bukod sa katagang saging lang ang may puso, mayroon din akong trivia para sa inyo. Alam nyo ba na ang puno ng saging ay hindi talaga isang puno, kundi isang herb? Hindi nyo alam yun, no? Pero may iba tayo. Alam nyo ba kung saan nanggaling ang puno ng saging? Herb pala. Sa Aurora State College of Technology, mayroong isang teknolohiya na naglalayo makapagparami ng saging at ito ay tinatawag na tissue culture. Kaya tara, samahan niyo kami sa Aurora State College of Technology sa Baler, Aurora. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Saan lang may interview? Siya si Ma'am Pe Soriano, saka siya si Ma'am Elena Costuma. Sila yung laboratory technician na dalawa. Dito kami nagtatanim. Dito muna tayo. Dito po muna tayo. Bago ipakita sa atin kung paano nga ba ginagawa o gumagana ang tissue culture, ay atin munang alamin kung ano nga ba ang teknolohiyang ito. Makakasama natin si Dr. Eutychio L. Rotaque Jr., ang President ng Aurora State College of Technology, at ipapaliwanag niya sa atin kung ano nga ba ang banana tissue culture technology. So itong technology ito ay you can propagate kahit more than 1,000 sa isang source ng mother plant. Ang Aurora kasi kilala sa production ng saba or cardaba, and because of the demand of the community and the farmers even outside from Aurora, so we came up with this promotion and commercialization ng lakatan and saba. Dahil sa demand ng mga magsasaka at pati na rin ng kanilang komunidad, hindi lang sa Aurora, kundi sa mga karatig probinsya nito tulad ng Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, Quezon, Bulacan at marami pang iba, ay nabuo ang proyekto ng ASCOT na naglalayong maparami at makatulong sa produksyon ng saging, ang banana tissue culture. We started in June 2012. Yung actual duration ng project ay 2 years hanggang 2014. So, akala namin tapos na at the end of 2014. Pero nung maraming demand after ng completion ng project, ayun, dinire-diretso namin. And naging siya, income generating ng kolehiyo. Inuumpisahan nito sa pagkuha ng suhi mula sa sagingan na dumaan sa virus indexing or PCR. Iaalis lang po itong mga madudumi, konting dumi. Ang mga nakolektang suhi ay ilalagay sa isang lugar upang i-disinfect at kailangan itong linisang mabuti. Lahat ng gamit sa proseso ng tissue culture ay kailangang i-sterilize. Mga bote, mga garapon, mga forceps, mga petri dishes, mga papers na gagamitin sa Pagkatapos itong i-disinfect ay dadalhin ito sa laminar flow at pwede na itong i-subculture. Bago po gumamit ng laminar flow, kailangan po itong i-UV. Ayan, i-UV. Aanhin ko na po kasi delikado ito sa atin. Pagkatapos naman ng 3 to 4 weeks ay isa-subculture ito ng paulit-ulit hanggang sa magkaroon ng cluster. Ihihiwalay ang mga malalaking suhi at hihintayin itong magkaroon ng ugat. Kapag tumubo na ang ugat, ay ready na itong itanim sa polybag.
Dahil sa banana tissue culture ay nagkakaroon ng sapat na supply ng saging hindi lang sa Aurora kundi sa buong bansa. Natutulungan din nito ang ating mga magsasaka upang magkaroon ng sapat na kita. Kaya naman ating suportahan ang mga ganitong klaseng teknolohiya. Ngayong araw ay madami na naman tayong natutunan. Kaya naman samahan nyo kami ulit sa aming next episode dito lang yan sa Tech Kamanayan, impormasyon sa teknolohiya, ating ipakikilala. Huwag nyo rin kakalimutang i-like ang aming official Facebook page at mag-subscribe sa aming official YouTube channel. Hanggang sa muli, bye!